Mga kapuso, ito ang inyong GMA Regional TV interview sa Balitang Southern Tagalog. Sa Martes, July 23 na ang inaabangang Sublian Festival ng Batangas City. At kaugnay niyan, makakapanayam natin ngayong hapon dito sa studio si Ginoong Eric Sanohan, ang Batangas City Tourism Officer. Magandang hapon po, Sir Eric. Magandang hapon naman po, Sir Ace. Sir, paano po ba nagsimula itong Sublian Festival ng Batangas City? Okay, nagsimula po ito nung panahon ni Mayor Eddie at saka panahon po siya ni Mr. Ed Bourbon as tourism officer. Noon pong nasa pwesto si Mayor Eddie, naisip niya, since ang Batangas City po ay magiging maunlad na lungsod, tinanong niya po si Mr. Ed Bourbon, ano kaya yung pwede nating characteristic or kultura ng Batangas na i-retain para malaman ng mga kabataan. At sinabi ni Tito Ed doon, siguro yung subli. Kasi nung time na yon, nakikita ng mga mas matatanda yung subli pero hindi alam ng mga bata. Kaya sabi niya, dapat i-retain yung ano. So, noong 1987-88, nagsimula sila ng mag-create ng mga contest, teaching yung mga bata kung ano ba yung mga subli. Hindi lang yung modern na alam nila, kundi yung traditional na subli. So sir, ngayong taon nga, ito ay nasa 37th year na. At ano naman po ang pinagkaiba ng subli ng Batangas City sa iba pang mga subli sa lalawigan ng Batangas? Okay, so ang pagkakaiba po ng talumpok subli, ang talumpok subli po ay ang ginagamit ay fingers. Snap ng fingers, tas playful po sila. Playful po sila na habang nagsasayaw yung babae at lalaki. Ang sa agoncillo po, ang ginagamit nila ay parang Spanish castanets at saka yung meron po silang string instrument na ginagamit. At saka po yung ang sa bawan naman po ay yung castanets na kawayan. So may mga difference po. Sir Eric, bakit mahalagang isalin sa mga kabataan ang tradisyonal na subli ng Batangas City? Well, napaka-importante po na maisali natin ang kultura ng ating bayan. Kasi unang-una, sa panahon po ngayon na ang mga bata ay marami ng pinagkakaabalahan, malamang hindi na nila naiisip na ano ba itong mga kultura na ito. So sa pamamagitan ng pagpapakita namin, pagpagagawa ng mga contest na involve ang mga tao, ay matututunan nila at hindi nila malilimutan itong mga kultura na ito kagaya ng subli. Sir Eric, ano-ano naman po ang mga dapat abangan ng mga Batanggenyo sa selebrasyon nga ng Sublian Festival, lalo na ngayong Martes at ngayong buong buwan ng Hulyo? Okay po, may mga activities po na nangyari na, kagaya po meron po tayong putungan at saka harana ng ating Miss Foundation Day. Pero sa 21 po, magkakameron po tayo ng traditional subli. Ito po yung sayaw ng mga contest na ang sinasayaw nila ay traditional subli. Sa 22 po ay magkakameron po tayo ng, ito po ay bagong contest, Panlasang Pinoy, na kung saan ang mga tao sa mga barangay ay magluluto sa plaza po, sa City Plaza po, ng mga traditional na lutuin sa Batangas. And then meron din po tayong sa 23 po, ito na po yung street dance at saka po court dance. So makikita nyo pong nagsasayaw yung mga barangay, mga kabataan sa ating parada. At sa 23 din po ng gabi, para naman po sa kabataan, meron po tayong street dancing. So magkakameron po ng fireworks sa gabing yon. At sa ang kahuli-hulihan pong activity sa 26 ay magkakameron po tayo ng trabaho para sa Batanggenyo. Panghuli na po sir ang inyo pong mensahe sa ating mga kapuso, lalo na nga dito sa mga residente ng Batangas City na manunood at dadayo o dadalo sa selebrasyon po ng Sublian Festival. So, binabati ko po lahat ng mga taga-Batangas o mga hindi taga-Batangas na interesadong mapanood po, masaksihan ang aming mga selebrasyon para sa Sublian Festival. So, tingnan nyo lang po sa aming Palakat Batangas ang mga schedules, kung saan ang mga venues at saka ang mga oras ng mga nasasabing mga timpalak at saka mga aktibidades na para po sa ikasasaya ng Sublian Festival. Maraming salamat po. I hope to see you there. Maraming salamat din po sa oras na binigay nyo sa amin, Sir Eric Sanohan, ang ating Batangas City Tourism Officer. Maraming salamat din po sa pag-anyaya.